Kinausap ako munang larawan. Sumagot lang ako. Ito ang tahimik na mga salitang binitiwan ng isang 13 taong gulang na batang lalaki sa harap ng isang sinaunang teksto na sumuko na ang pinakamahuhusay na arkeologo sa buong mundo sa loob ng 37 taon. Sa sandaling iyon, ang bulwagan ng Yale University ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Ang matalas na mata ng isang batang Pilipino na minaliit dahil sa kanyang edad, antas ng edukasyon at pinagmulan, ay sa wakas ay babaguhin ang kasaysayan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Miguel Reyes. Bago magsimula kung mag-subscribe ka, at I like ang video na ito, malaki ang may tutulong nito sa aming produksyon. Isang karaniwang umaga ng tagaraw sa museo, nakakibat ng Yale University sa New Haven, Connecticut. Nungit sa araw na iyon ang karaniwang katahimikan ay napalitan ng sigla dahil sa mga espesyal na bisita. Ito ang unang araw ng Summer Academic Camp na inorganisa ng Archaeological Linguistics Society na dinaluhan ng mahinyong kabataan mula sa buong mundo. Sa gitna ng bulwagan, isang malaking screen ang nakatayo kung saan ipinapakita ang mahiwagang simbolo mula sa sinaunang Ehipto. Ang nga, kalahok na karamihan ay mga high school student na may edad 16 hanggang 18 ay nakasuot ng unipormeng kani-kanilang nga prestihiyosong paralan. Mababakas sa kanilang mga mukha ang isang natural na kumpiyansa at pakiramdam ng kahigtan. Sila ang nga pinakamahuhusay sa kanilang nga paralan, na may mga karanasang nagwagi na sa iba't ibang akademikong kompetisyon. Ngunit sa pinakalikot na hilera, sa isang sulok isang batang lalaki ang kapansin-pansin. Mas bata siyang tingnan kaysa sa iba at tila kinakabahan habang lalo pang pinapalit ang kanyang sarili sa upuan. Ang batang iyon ay si Miguel Reyes, 13 taong gulang pa lamang. 3 taon na ang nakalipas mula nang lumipat ang kanyang pamilya mula sa Pilipinas. Siya ang nag-isang kalahok sa kampo na nasa elementarya pa lamang. Dahil sa kanyang maliit na pangangatawan, tahimik na personalidad at hindi pa gaanong bihasang Ingles, hirap si Miguel na makihalubilo. Noong nagparehistro, siya namula ang kanyang mukha nang makita niya ang gulat sa mukha ng staff nang malaman ang kanyang edad. Lalo siyang nandit sa ilalim ng magtingin ng mga high school student, mga tingin, may halong pagtataka at kaunting pagdududa. Mga gino at binibini ang nakikita ninyo ngayon ay isa sa mga pinakakomplikadong hindi pa nababasang teksto sa mundo. Ang boses ni Professor Reuben Strober ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa edad na 58, isa siya sa mga pinakakilalang awtoridad sa larangan ng arkeolohiya. Ang kanyang maputing buhok at ngaguhit sa mukha ay nagpapakita ng 37 taon ng pakikibaka sa isang problema. May ningning ngang sigasik sa kanyang nga matang, ngunit mayroon ding bakas ngang malalim na panghihinayang. Ito ang tinatawag na cartouche code, isang hieroglyph mula sa panahon ng Balban Dynasty ng sinaunang Ehipto. Maraming dalubhasa ang sumubok, ngunit ang pangunahing istruktura nito ay hindi matukoy, lalo na ang kahulugan. Maging ang pinakamahuhusay na isipan mula sa Harvard, Oxford at Sorbonne ay walang nahanap na anumang bakas. Sa mga sinabi ni Professor Strober na tahimik ang mga estudyante, ang mga simbolo sa screen ay tunay na mahiwaga. Ang makumplikadong geometrikong hugis at hieroglyph ay tila walang anumang pattern o tuntunin, marahil ay hindi na darating ang araw na malulutas ito ni numan. Sa isang banda, ang tekstong ito ay isang simbolong limitasyon ng talinongang sangkatauhan. Ngunit si Miguel sa likuran ay iba ang reaksyon. Tinititigan niyang mabuti ang simbolo sa screen habang masigasik na kinokopya ang ito sa kanyang maliit na kwaderno. Habang ang ibang mga estudyante ay nakatuon sa makapangyarihang paliwanag ng profesor, ang mga mata ni Miguel ay nakapako lamang sa mga mahiwagang simbolo. Ang kanyang kamay ay walang tigil sa paggalaw at unti-unting napupuno ang kanyang kwaderno ng detalyadong iginuhit na simbolo. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Miguel.
Tila may ibinubulong sa kanya ang masimbolo. Para sa iba ito ay nga, sinaunang teksto lamang ngunit para kay Miguel. Nararamdaman niyang may nakatagong matuntunin at pattern. Ito ay hindi batay sa lohika, kundi sa isang malakas na kutob, isang katiyakan na mayroong isang bagay dun. Ang tekstong ito ay para lamang sa pagpapakita. Ito ay isang larangan na kahit ang ma-undergraduate na estudyante ay hindi pinapakialaman. Nang umalingaw-ngaw ang huling salita ni Professor Strober, hindi na malayan ni Miguel na itinaas na niya ang kanyang kamay. Agad niyang naramdaman ang lahat ng tingin na nakatuon sa kanya. At namula ang kanyang mukha. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanong ay lumabas na sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon naramdaman ni Miguel na papasok siya sa isang landas na susubukan hadlangan ng lahat. Profesor, parang may mga simbolo pong naulit ang nanginginig na boses ni Miguel ay nagdulot ng katahimikan sa bulwagan. Maya-maya pa nagsimula ang bulungan. Ilang mga high school student ang lumingon kay Miguel at ang kanilang mga tingin ay hindi pala kaibigan. May halong pagtataka at counting pangungutya. Pag-ulit anong pinagsasabi niya, narinig niyang sabi ni Owen Scott, isang estudyanteng nagpakilalang mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Boston. Sa edad na 16 kilala siyang isang henyo sa geometry at isa sa mga pinakapinapansin sa kampo. Ang kanyang ginintuang buhok at asul na mga mata ay nagpakita ngang malinaw na pang-iinsulto. Ipinamamalaki niyang naaral siya nga Latin, Greek at Sanskrit sa loob ng 3 taon. Bata ka lang, di ba? Bakit hindi ka na lang mag-tour sa museo? Ito ay problema para sa aming mga high school student. Nagtawanan ang mga katabi ni Owen. Lalo pang namula ang mukha ni Miguel. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at pinagpapawisan ang kanyang mapalad. Ngunit hindi siya sumuko. Ipinakita niya ang kanyang kwaderno. Tingnan niyo po, rito. Ang espasyo sa pagitan ng simbolong ito at ng simbolong iyon ay pare-pareho. At dito, sa bahaging ito ang parehong simbolo, ay lumalabas sa ibang posisyon. Pero sapat na maring putol ni Professor Strober. May bahit ng inis sa kanyang mukha. Sa loob nga, 37 taon, napakaraming taon na ang lumapit sa kanya na may mga katulad na obserbasyon, ngunit lahat ay nawi sa maling akala o interpretasyon. Lalo na ang mga batang estudyante ay may tendensiyang biyan ng simpleng interpretasyon ang mga komplikadong pattern. At sa tuwing nangyayari iyon, paulit-ulit na sinasabi ni Professor Strober ang parehong bagay. Isa lamang itong optical illusion. Kapag tinitingnan ng utak ng tao ang mga komplikadong geometrikong ayos, natural itong naghahanap ng ma-pattern. Ngunit kung ang ma-pattern na, iyon ay may tunay na kahulugan, iyon ay ibang usapan na. Muling natahimik ang bulwagan. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kanyang kwaderno. Isang halong pagkadismaya at kahihiyan ang naramdaman niya. Ngunit may isa pa siyang naramdaman, katiyakan. Ang nakita niya ay hindi isang ilusyon. Sigurado siyang mayroong isang bagay doon. Kung gayon, simulan na natin ang formal na lecture. Nang akmang lilipat na si Professor Strober sa susunod na slide, tahimik na tumayo si Miguel. Nagtungo siya sa isang maliit na silid-basahan sa isang sulok nga museo kung saan nakalagay ang nga materyales tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon. Doon nagsimula siyang ayusin ang kanyang nga nakita. Sa kanyang kwaderno, ang masimbolo mula sa screen ay nakaguhit ng may kahangahangang katumpakan mula pagkabata. Likas siyang may matalas na visual memory. Tunay na interesante. Nagulat si Miguel sa boses na narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang babaeng may lahing Asyano ang nakatayo roon. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng kanyang 20s at may suot na ID ngang Yale University. Hay ako, si Kayla ni pagpapakilala niya habang umuupo sa tabi ni Miguel. Isa akong PhD student sa Ancient Archaeology dito sa Yale. Siya ay isang Filipino-American.
isang ikalawang henerasyong imigrante na lumaki sa Amerika. May kabaitan at seryosong interes sa kanyang muha. Nakita ko yung tanong mo kanina. Napakatalas ng iyong obserbasyon. Hindi po. Isa lang daw pong ilusyon, sagot ni Miguel habang nakayuko. Ngunit tinitigang mabuti ni Kailani ang kanyang kwaderno at nagpakita ng pakamangha. Ikaw mismo ang gumuhit nito ang tumpa. Maraming beses ko nang nakita ang mga simbolong iyan, pero ngayon lang ako nakakitang taong naalala ang mga ito ng ganito kadetalye. Sa sinabi ni Kailani, naaliwa na ang mga mata ni Miguel. Tila sa wakas ay nakahanap siyang taong nakakaintindi sa kanya. Hindi mo ba talaga gustong malaman kung ano ang ibig sabihin niyan? Sayang naman kung susuko ka na lang. Dahan-dahang tumango si Miguel sa sinabi ni Kailani. Sa kanyang puso muling umusbong ang kuryosidad at diwa ng hamon. Ito ang simula ng isang pagtatakpo na hinding-hindi niya malilimutan. Nang gabing iyon hindi makatulog si Miguel sa kanyang dormitoryo sa Yale. Ang pakikita nila ni Kailani ay nagbigay sa kanyang bagong lakas ng loob, ngunit kasabay nito mas malaking pasanin. Nakahiga siya sa kama nakatiti, sa kisame at nag-isip. Totoo nga bang may kahulugan ang kanyang nakita o isa lamang itong maling akala ng isang bata? Kinabukasan mas magang gumising si Miguel kaysa sa ibang makalahok at nagtungo sa aklatan. Ang aklatan ng Yale ay isang tunay na kayamanan ng kaalaman. Nagsimula siyang mahanap ng materyales tungkol sa cartouche code sa seksyon ng sinaunang Ehipto, ngunit agad siyang hinarap ng realidad. Karamihan sa mga espesyal na materyales ay masyadong komplikado para sa kanya at ang mga akademikong papel sa Ingles ay mahirap pa ring intindihin. Gayunpaman hindi siya sumuko. Sinimulan niyang suriin ang mga materyales na may mga larawan. Nandito ka na naman, narinig niya ang boses ni Owen. Kasama niya ang ilan pang kalaho. Mayroon pa ring pangungutya sa kanilang mga mukha. Nananatili ka pa rin ba sa iyong pambatang tuklas? Nakakaawa ka talaga. Nagtawanan ang mga kasama ni Owen. Sumingit ang isang babaeng estudyante na nagngangalang Jessica. Sa totoo lang ang weird na nandito ka. Ang ganitong advanced na kurso ay para sa aming mga high school students. Hindi ito lugar para sa isang batang elementarya. Ang kanilang mga salita ay tumusok sa puso ni Miguel. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang hinuhusgahan siya batay lamang sa kanyang edad. Nakaranas na siya ngang katulad nito sa Pilipinas. Kapag nagpakita siya ngang kakayahang higit sa kanyang nga kaedad na inggit sila. Kapag bata siya minamalit siya. Hindi pala gaanong nagbago ang sitwasyon sa Amerika. Sa tingin mo ba talaga may natuklasan ka ang isang bagay na hindi malutas ng pinakamahuhusay na iskolar sa mundo sa loob ng 37 taon malulutas ng isang 13, anyos? Ang sinabi ni Owen ay higit pa sa pangungutya. Mayroon itong bahid ng diskriminasyon. Tila iniisip niyang isang anak ng imigranteng Asyano ang sumasakop sa kanilang teritoryo. Sa sandaling iyon napatanto ni Miguel na hindi lamang isang akademikong hamon ang kanyang kinakaharap, kailangan niyang labanan ang pakiling batay sa edad, pinakmulan at lahi. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip lalo siyang naging tahimik at mas nakatuon sa kanyang pananaliksik. Pagdating ng tanghalian, mag-isang nakaupo si Miguel sa kafeterya ng museo. Ang ibang makalahok ay may kani-kanilang grupo habang si Miguel ay nag-iisa. Habang kumakain ng sandwich, tinitingnan pa rin niya ang kanyang kwaderno. Anong pinakakaabalahan mong mag-isa diyan? Lumapit si Kailani at umupo sa tabi niya. May tunay na interes sa kanyang muha. Inisip ko po kagabi at sa tingin ko po talaga ay mayroon. Pero hindi ko alam kung paano ito patutunayan. May halong desperasyon sa boses ni Miguel. Minsan, ang pinakamahalagang matuklas ay hindi may paliwanag sa mga dati ng paraan. Kailangan ng bagong perspektibo, sabi ni Kailani na nag-aangat sa tingin ni Miguel. Alam mo naman sa lipunang ito tayong mga tulad natin ay kailangang magsikap ng doble. Lalo na sa murang edad mo na nandito ka. Pero hindi iyon dahilan para sumuko tayo.
Napagtanto ni Miguel na hindi lamang akademikong payo ang ibinibigay ni Kailani. Bilang isang nakatatandang, nakaranas ng katulad na sitwasyon, pinapalakas niya ang kanyang loop. Naunawaan niya ang paghihirap bilang anak ng maimigrante at bilang isang Asyano-Amerikano. Gusto mo bang sumama sa akin ngayong gabi para tingnan ang espesyal na materyales, orihinal na dokumento na hindi bukas sa publiko? Sa alok ni Kailani na liwana ang mata ni Miguel, ito ay isang bagong pagkakataon. At higit sa lahat nakakuha siya ng malaking lakas mula sa katotohanang may isang taong naniniwala sa kanya. Nang gabing iyon, 10:00 dinala ni Kailani si Miguel sa Underground Archive ng Yale's Institute of Ancient Studies gaya ng ipinanggako niya. Patay na ang mga ilaw sa karamihan ng campus. Pagbukas niya ngang pinto gamit ang isang security card para silang pumasok sa ibang mundo. Sa isang espasyo kung saan mahigpit na kinokontrol ang temperatura at halumigmig daan-daang taong gulang na mga parchment at papyrus ang maingat na nakalagay sa mga espesyal na lalagyan. Dito nangyayari ang tunay na pananaliksik. Karamihan sa mga nakikita ngang publiko sa museo ay mga replika lamang. Habang nakikinig sa paliwanag ni Kailani, namangha si Miguel. Ang hangin ay may amoy ngang lumang papel at tinta. Sa ilalim ngang fluorescent na ilaw, ang bakas ng sinaunang sibilisasyon ay nagpakita nga kanilang mahiwagang anyo. Maingat na kinuha ni Kailani ang ilang high-resolution na litrato mula sa isang espesyal na lalagyan. Ito ang mga digital na kopya na orihinal na cartouche code, mas malinaw at detalyado kaysa sa nakita nila sa museo. Ito ang tunay na orihinal na pinaaralan ni Professor Strober sa Lupkama 37 taon. Dito makikita mo ang nga detalyeng iba sa ipinapakita sa museo. Pinigilan ni Miguel ang kanyang hininga habang tinitingnan ang nga litrato. Biglang nanlaki ang kanyang nga mata. May mga bahagi ngang naiba, lalo na ang mamaliliit na espasyo sa pagitan ng simbolo at ang pagkakayos ng ilang partikular na simbolo na hindi na ipakita ng maayos sa replika. Ate, Kailani, tingnan niyo po ito. Dito sa bahaging ito may mga maliliit na tuldok na nakaayos ng may pattern. At sa paligid ng simbolong ito may mga malalabong linya. Ang boses ni Miguel ay puno ng pananabik. Kinuha niya ang kanyang kwaderno at sinimulang ikumpara ito sa mga orihinal na litrato. Nakakagulat. Ang mga iginuhit niya mula sa memorya ay halos perpektong tumutugma sa orihinal. Nakakamangha ngayon alam mo na kung gaano ka katumpak mag-obserba sa ni Kailani na humangarin. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Habang inihahambing ni Miguel, ang malitrato nakatuklas siyang isang bagong pattern. Ang masimbolong ito ay hindi basta-basta inayos nang walang dahilan. Tingnan niyo po, sa tuwing lilitaw ang simbolong ito may partikular na espasyo sa paligid nito. Para bang sumusunod ito sa isang cycle. Nagsimulang ipaliwanag ni Miguel ang kanyang lohika. Ang kanyang pagsusuri ay ganap na naiba sa mga tradisyonal na linguistic approach. Sa halip na subukang bigyang kahulugan, ang nga teksto bilang isang wika na katuon, siya sa mga visual pattern at mathematical na tuntunin, paano kung hindi ito isang wika kundi isang ibang uri ngang sistema ngang impormasyon halimbawa mga talangang obserbasyong astronomikal o isang sistema ng kalendaryo. Malaki ang interes ni Kailani sa kanyang teorya. Sa katunayan sa sinaunang sibilisasyon ng Ehipto napakahalaga ng astronomiya, ang kanilang maaritwal sa relihiyon at mga siklong agrikultura ay malapit na naugnay sa paggalaw ng bituin. Maaaring tama ka. Lahat ng nakaraang pag-aral ay tiningnan ito bilang isang sistema ng wika. Paano kung ito ay isang ganap na naibang uri ng talaan nag-aral sila hanggang hating gabi? Ang intuitive pattern recognition ni Miguel at ang akademikong kaalaman ni Kailani
ay nagsama na nagbukas ng isang bagong pananaw. Natuklasan nilang ang pagkakayos ang kartuskod ay may mga pattern na katulad ng masiklong pagmamasit ng mga bituin sa Ehipto. Ngunit ang lahat ng ito ay kailangang gawin ng lihim. Opisyal kahit mga undergraduate na estudyante ay hindi maring ma-access ang mga materyales na ito at lalo nang hindi maisip na isang 13 taong gulang na kalahok ang kasali sa ganitong pananaliksik. Miguel, ito ay maaring isang napakahalagang tuklas, ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang mundo, ang akademya, minsan ay mas pinahahalagahan ang umiral na awtoridad kaysa sa magabagong ideya. May bahid engay pag-aalala sa sinabi ni Kailani. Bilang isang Asyanong babae, alam niya ang paghihirap sa akademya. Lalo na ang mga pananaliksik na humahamon sa mga umiiral na teorya ay nahaharap sa mas malaking pagtutol. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan at minsan ang pinakamahalagang tuklas ay nakmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Ang pag-aral ng gabing iyon ay nagbigay kay Miguel ng bagong kumpiyansa. Hindi na niya iniisip na ang kanyang natuklasan ay isang maling akala lamang. Sa halip nagsimula siyang mahanap ng paraan upang patunayan ito at higit sa lahat, nakakuha siyang lakas mula sa katotohanang hindi siya nag-isa. Kinabukasang ng umaga may tensyon sa silid-aralan ng kampo. Pinalibutan si Miguel ni Owen at ng kanyang makaibigan. Ang kanilang mga mukha ay mas masama kaysa kahapon. Anong ginawa mo kagabi? May halong pagdududa at galit sa boses ni Owen. Hindi man nila alam kung paano tila nalaman nilang naka-access si Miguel sa mga espesyal na materyales. May nakita kang mga materyales na hindi para sa mga ordinaryong kalahok at ginawa mo iyon ng ilegal, sumingit si Jessica. May selos at galit sa kanyang boses. Ang katotohanang isang 13 anyos na dayuhan ang nakakita sa mga materyales na hindi nila ma-access ay tumama sa kanilang pride. Walang masabi si Miguel. Ito ay isang sikreto nila ni Kailani at ang kanilang pagiging agresibo ay mas matindi kaysa sa inaasahan niya. Ito ay higit pa sa isang akademikong kompetisyon, isang komplikadong halong pakiling sa lahi, edad at katayuan sa lipunan ang naglalaro. Magsabi ka, Ntoto, sa tingin mo ba talaga may natuklasan ka? O nagpapapansin ka lang ang masalita ni Owen ay may masamang hangarin? Ginagamit niya ang edad at pinakmulan ni Miguel para questionin ang kanyang kakayahan. Sa sandaling iyon pumasok si Kailani sa silid-aralan. Sumeryoso ang kanyang mukha nang makita ang sitwasyon. Anong ginagawa ninyo? Dito ang boses ni Kailani ay mas malamig at mas matatak kaysa karaniwan. Tiningnan niya isa-isa ang mga estudyanteng nakapalibot kay Miguel. Kung ito ay isang akademikong talakayan, malugot ko itong tatanggapin. Ngunit hindi ko papayagan ang personal na pag-atake. Gusto lang naming malaman ang katotohanan, sagot ni Owen na may pangungutya pa rin sa kanyang tono. Kung ang batang ito ay talagang may makabuluhang natuklasan o kung ito ay imahinasyon lamang ng isang bata. Hindi umatras si Kailani. Kung gayon, bakit hindi natin ito subukan sa isang patas na paraan sa isang akademikong forum? Sa mungkahi ni Kailani na tahimik ang silid-aralan. Bigyan natin si Miguel nga pagkakataong ipakita sa publiko ang mga pattern na natuklasan niya. At pagkatapos maari ninyo itong pabulaanan sa isang akademikong paraan. Ito ay isang mapanganib na mungkahi. Isang pagkakataon para kay Miguel na patunayan ang kanyang teorya, ngunit may panganib din na mabigo sa harap ngang lahat. Ngunit naniniwala si Kailani sa potensyal ni Miguel. Pero may isang kondisyon. Ang buong proseso ay dapat na nasa saksihan ni Professor Strober. Sa sandaling iyon naunawaan ni Miguel ang tunay na intensyon ni Kailani. Hindi lamang siya pinoprotektahan kundi binibigyan siya ng isang tunay na pagkakataon, ang pagkakataong ipakita ang kanyang teorya ng direkta sa harap ni Professor Strober.
Nag-atubili si Owen at ang iba pa. Inakala nilang madali nilang mapapasuko si Miguel, ngunit iba ang takbo ang pangyayari. Sige, pero kung mapatunayan na nagsisinungaling lang siya kailangan niyang umalis sa kampo, sa sinabi ni Owen kinabahan si Miguel. Ito ay hindi lamang isang akademikong hamon kundi isang laban para sa kanyang kinabukasan. Miguel, anong gagawin mo, mahinang tanong ni Kailani. May peg-alala at pegpapalakas ng loop sa kanyang mga mata. Nag-isip si Miguel sandali at dahan-dahan siyang tumango. Gagawin ko po. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit may matatag na determinasyon. Ito ay higit pa sa pagpapatunay ng kanyang teorya. Ito ay isang laban-laban sa pakiling at diskriminasyon, isang laban para patunayan ang kanyang sarili. Nang hapong iyon ipinalam ang sitwasyon kay Professor Strober. Sa una ayaw niya ngunit sa huli pumayag siya sa isang espesyal na presentasyon dahil sa pangungubinsi ni Kailani. Ngunit may kondisyon gagawin ang presentasyon sa huling araw ng kampo at kung hindi ito makabuluhan agad itong ititigil. May 2 araw na lang si Miguel. Sa loob ng 2 araw na iyon kailangan niyang ibigay ang lahat sa paghahanda. Ito ang magiging pinakamahalagang hamon sa kanyang buhay. 2 araw bago ang presentasyon mag-isang nakaupo si Miguel sa kanyang silid sa dormitoryo, nakalatak ang kanyang matala. Puno ang kanyang mesa nga sketch at analisis na ginawa niya sa nakalipas na maaraw. Ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Totoo nga bang may kabuluhan ang kanyang natuklasan? O isa lamang itong maling akala ng isang bata? Bigla niyang naalala ang araw na umalis sila sa Pilipinas 3 taon na ang nakalipas. Biglaan ang desisyon dahil sa trabahong kanyang ama. Para sa 10 taong gulang na si Miguel noon, lahat ay nakakatakot. Bagong wika, bagong kultura, at mga bagong taong hindi niya alam kung tatanggapin siya. Tulad ngayon naramdaman niya ang bigat ng paharap sa lahat ng mag-isa, ngunit iba ngayon. Hindi na ito tungkol sa pag-adjust, kundi sa pagpapatunay ng kanyang kakayahan at halaga. Higit pa rito, ang kinakaharap niya ay hindi lamang personal na pakiling kundi isang institusyonal at estrukturang diskriminasyon. Ang mahindi nakikitang pader ng kanyang lahi, pinakmulan at background ay humaharang sa kanyang daraanan. Kinabukasan maagang pumunta si Miguel sa aklatan. Ngunit hindi na siya nag-isa, hinihintay siya ni Kailani. May pag-aalala at pagpapalakas ng loob sa kanyang muha. Nakatulog ka ba kagabi? Tanong ni Kailani. Halos hindi po tapat na sagot ni Miguel. Iniisip ko po kung tama ba ang ginagawa ko o kung isa lang itong walang kabuluhang hamon. Sa boses ni Miguel, may malalim na pag-alala. Hindi lamang siya natatakot sa akademikong tuklas kundi nararamdaman din niya ang responsibilidad para sa mga taong kinakatawan niya. Iniisip niya ang epekto kung siya ay mabibigo sa ibang nga batang imigrante, sa ibang nga estudyanteng Asyano. Miguel, may gusto akong sabihin sa iyo, seryosong sabi ni Kailani. Naranasan ko na rin ang pinagdadaanan mo. Nung nagsisimula pa lang ako sa PAJ program, may isang profesor na nagsabing kulang ako sa pagkamalihain dahil Asyano ako. At dahil babay ako, inakala niyang kulang ako sa lohikal na pag-iisip. Nagulat si Miguel. Si Kailani ngayon ay mukhang punong kumpiyansa, ngunit dumanas din pala siya nga katulad na paghihirap. Ngunit ang natutunan ko, ang pinakamahusay na paraan para labanan ang nga ganyang pagkiling ay hindi ang pagsuko kundi ang pagpapatunay sa kanila sa pamamagitan ng mas mahusay na resulta. Kung minamaliit nila tayo, gawin natin itong sandata. Ang nga salita ni Kailani ay nabigay kay Miguel ng bagong pananaw. Hanggang ngayon, tiningnan niya ang nga pakiling bilang nga hadlang na kailangang lampasan. Ngunit natanto niyang maari itong tingnan sa ibang paraan. Ang ginagawa mo ngayon ay higit pa sa pagdekod ng isang sinaunang teksto. Hinahamon mo ang nakasanayang stereotype na dahil bata, kadahil dayuhan, kadahil hindi ka isang eksperto,
hindi mo kayang tumuklas ng katotohanan. Sa sandaling iyon napagtanto ni Miguel na hindi lamang ito isang personal na hamon. Ito ay isang laban para sa isang mas malaking layunin para sa pagtataguyod ng halaga ng pagkakaiba-iba at pagiging bukas ng Hapon na iyon. Sinimulan nila ni Kailani ang paghahanda para sa presentasyon. Inayos nila ang ma-intuitive na tuklas ni Miguel sa isang lohikal at sistematikong paraan. Sa proseso natanto ni Miguel na ang kanyang pagsusuri ay mas detalyado at may batayan kaysa sa inaakala niya. Miguel, ang pattern analysis na ito ay kahanga-hanga. Tumpa mong natukoy ang mabahaging hindi napansin ng mga nakaraang mananaliksik, sabi ni Kailani. Unti-unting bumalik ang kumpiyansa ni Miguel. Nang gabing iyon, huling sinuri ni Miguel ang kanyang presentasyon. Bukas sa harap ni Professor Strober et nang lahat ng kalaho iharap na niya ang kanyang teorya. Kung magtatagumpay, siya ang kanyang tuklas ay magbubukas ng bagong direksyon sa akademya. Kung mabibigo siya, mawawala ang lahat sa kanya. Ngunit hindi na natatakot si Miguel. Naniniwala siyang tama siya at higit sa lahat, naniniwala siyang tama ang prinsipyong kanyang ipinaglalaban. Ang mangyayari bukas ay hindi lamang isang akademikong hamon ng isang batang lalaki kundi isang laban para sa katarungan laban sa pakiling at diskriminasyon. Magandang araw po, ako po si Miguel Reyes. Ngayon nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking natuklasan tungkol sa kartuskot. Nanginginig ang boses ni Miguel sa simula, ngunit unti-unti itong naging kalmado. Ang lahat ng mga mata sa silid-aralan ay nakatuon sa kanya, mga tinging may halong kuryosidad, pagdududa, at malinaw na kawalan ng tiwala. Ngunit hindi na siya natinag. Mayroon siyang kumpiyansa sa katotohanang natuklasan niya. Sa nakalipas na mga araw tiningnan ko ang kartuskot mula sa ibang perspektibo. Hindi mula sa tradisyonal na linguistic approach kundi sa pamamagitan ng visual patterns at mathematical na tuntunin. Idinikit ni Miguel sa pisara ang unang diagram na kanyang iginuhit. Ito ay isang paguri na mga simbolo ng kartuskot sa talong grupo. Nagsimula ang bulungan sa silid. Ang kanyang pagsusuri ay mas sistematiko at lohikal kaysa sa inaasahan nila. Ang unang grupo ay nagpapakita ng isang pattern na may cycle na 28 araw. Ang ikalawang grupo ay may 12 buwang cycle at ang ikatlong grupo ay may 365 araw na cycle. Bahagyang tumaas ang kilay ni Professor Strober. Sa lupang 37 taon hindi niya natuklasan ang ganitong numerikal na regularidad. Ngunit masyado pang maaga para makumbinsi. Ipaliwanag ko po kung bakit mahalaga ang mga numerong ito. Kinuha ni Miguel ang kanyang ikalawang material. Ito ay isang set na nakukumpara sa mga talang ng sinaunang Ehipto sa astronomiya at sa mga pattern ng kartuskot. Ito ang ginawa nila ni Kailani Macdameg. Ang 28 araw ay ang orbital period ng buwan. Ang 12 buwan ay ang batayan ng solar calendar at ang 365 araw ay ang orbital period ng Earth. Sa madaling salita, ang tekstong ito ay hindi isang wika, kundi isang talaan na maobserbasyong astronomikal. Natahimik ang silid-aralan. Nakatinginan si Owen at ang ilan pang estudyante, ngunit ngayon wala ng pangungutya sa kanilang mga mata. Hindi nila may tatanggi na ang pagsusuri ni Miguel ay hindi isang simpleng hula kundi batay sa konkretong ebidensya. Ngunit ang pinakamahalagang tuklas ay ito. Inilatak ni Miguel ang kanyang huling material. Ito ay isang malaking pabilok na diagram kung saan muling inayos ang buong pagkakayos ang kartuskot. Mukha itong isang disenyo, ang isang malaking instrumento sa pagmamasid sa kalangitan. Ang masimbolong ito ay hindi lamang nga tala kundi isang sopistikadong astronomical calculator na ginamit ng mga sinaunang Ehipsyo. Ginamit nila ito para itakda ang magkapetsa ng ritual sa relihiyon, planuhin ang magawaing pang-agrikultura at kahit nahulaan ang panahon ng pagbaha.
Sa sandaling iyon tumayo si Professor Strober. Ang kanyang muka ay nagpakita ng pagkamangha at malalim na pag-isip. Dahan-dahan, siyang lumapit sa entablado at masusing tiningnan ang nga materyales ni Miguel. Ang pattern analysis na ito ay tunay na kahanga-hanga. Sa sinabi nga, Profesor ganap na natahimik ang silit. Isang pandaigdigang autoridad na gumugol nga 37 taon sa problemang ito ay humahanga sa pagsusuringang isang 13 taong gulang na bata. Lalo na ang pabilog na pagkakaayos na ito. Isang pananaw na hindi ko kailanman naisip. Paano mo naisip ang ideyang ito? Nag-isip sandali si Miguel sa tanong ni Professor Strober. At tahimik siyang sumagot. Kinausap po ako nga larawan. Sumagot lang po ako. Sa tapat na sagot ni Miguel isang mahinang tawa ang narinig sa silid. Ngunit hindi ito tawa ngang pangungutya kundi tawa ngang pahanga. Ang purong intuition at kuryosidad sa likod ngang komplikadong akademikong pagsusuri ay umantik sa pusong lahat. Sa loob ng 37 taon pader lang ang nakita ko. Ang batang ito nakakita, siyang siwang sabi ni Professor Strober. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumalakpak ang lahat sa silid. Ang mahinang palakpak ay unti-unting lumakas hanggang sa naging isang standing ovation. Napilitan ding tumayo at pumalakpak si Owen. May makahalong emosyon sa kanyang muha. Ngunit hindi niya may tatanggi ang kakayahan ni Miguel. Sa likuran tahimik na pinunasan ni Kailani ang kanyang maluha. Ito ay hindi lamang isang akademikong tagumpay ng isang bata. Ito ay isang tagumpay laban sa pakiling at diskriminasyon isang sandali kung saan nakwagi ang halaga ng pagkakaiba-iba at pagiging bukas. Isang makasaysayang sandali na nagpatunay na ang katotohanan ay bukas para sa lahat anuman ang edad pinagmulan o lahi. Habang bumababa sa entablado, na umapaw ang puso ni Miguel. Ngunit ang mas malaking damdamin ay ang pagkaunawa na ang kanyang nagawa ay may kahulugang higit pa sa isang personal na tagumpay. Nagbigay siya ng pag-asa sa lahat ng mga batang tulad niya. Ipinakita niya na ang pader ng pakiling ay hindi gaanong kataas na sa pamamagitan ng tunay na sigasig at pagsisikap anumang hadlang ay maring malampasan. Ilang oras matapos ang presentasyon ang campus ni Yale University ay puno pa rin ni emosyon. Ang nangyari sa silid-aralan ay higit pa sa isang akademikong tuklas. Ito ay isang hamon sa manakasanayang stereotype at pagkiling isang simbolikong kaganapan na nagpakita kung ano ang tunay na diwa na akademya. Agad na ipinatawag ni Professor Strober si Miguel para sa isang pribadong pag-uusap. Ang kanyang opisina ay puno nga antigong libro at artifact. Miguel, ngayon nakita ko sa iyo ang tunay na diwa nga. Isang iskolar sabi nga, Profesor na may malalim na pahanga. Ang iyong pagsusuri ay ganap na nagbago sa aming pagtingin sa Cartus Code. At ang mas mahalaga pinatunayan mo na sinuman ay maaring makatuklas ng katotohanan anuman ang edad o pinakmulan. Nagpatuloy si Professor Strober, may halong pagsisisi at bagong determinasyon sa kanyang boses. Sa totolang minaliit kita sa simula. Dahil sa iyong murang edad at kakulangan ng formal na background. Ngunit ngayon muli kong natutunan ang tunay na kahulugan ng akademya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Miguel ang tunay na kahulugan ng kanyang nagawa. Ito ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi isang mitsa para sa panlipunang pagbabago. Profesor, sa totolang po natakot din ako sa simula. Tila lahat ay kakaiba ang tingin sa akin at nagdududa sa aking pagkatao dito, tapat na pag-amin ni Miguel. Tumango si Professor Strober. Naalala niya ang kanyang makaranasan nung bata pa siya. Ngunit tinulungan po ako ni Ate Kailani at higit sa lahat. Mayroon po akong paniniwala na totoo ang aking nakita. Kaya hindi po ako sumuko. Nang hapong iyon inihayag ang opisyal na resulta.
Si Miguel ay itinalaga bilang isang special youth observer para sa Yale Institute of Ancient Studies. Ang kanyang tuklas na pinangalanang Reyes-Cartouche Pattern Hypothesis ay i-report sa akademikong komunidad at ilalathala sa isang internasyonal na journal ng arkeolohiya. Ang pangalan sa unang may akda, Miguel Reyes 13. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Owen si Miguel. Miguel, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, sabi ni Owen, bagamat alanganin ito ay tapat. Hinuhusgahan kita batay lamang sa iyong edad at pinagmulan, ngayon ko lang nalaman kung gaano iyon kahangal. Isang kahangahangang bagay ang iyong nagawa. Tinanggap ni Miguel ang pahingi ng tawad ni Owen, ngunit ang mas mahalaga, ang karanasang ito ay naging isang mahalagang aral din para kay Owen. Sa huling gabi ng kampo, isang farewell party ang ginanap. Ngunit ang kapaligiran ay ganap na naiba. Hindi na nag-isa si Miguel. Maraming kalahok ang lumapit sa kanya para makipag-usap at humingi ng payo. Marami kang binago, bulong ni Kailani sa tabi niya. At ito ay simula pa lamang. Tama siya. Ang tuklas ni Miguel ay nagbukas ng bagong direksyon sa akademya at higit sa lahat naging daan para sa pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba. Nagpasya ang Yale na palawakin ang kanilang mga programa para sa kabataan. Sa isang huling panayam, tinanong ang isang reporter, paano mo nalutas? Ang isang problemang hindi malutas, ang pinakamahuhusay na iskolar sa mundo. Nag-isip sandali si Miguel at sumagot, kinausap po ako muna ang larawan. Sumagot lang po ako. Ang masalitang iyon ay muling nagbigay diin sa kahalagahan ng intuisyon at damdamin na matagal nang isinantabi ng aham. Ilang buwan ang lumipas, ang kwento ni Miguel ay kumalat sa buong mundo na nagbigay inspirasyon sa maraming kabataan, lalo na sa mga anak ng imigrante at mga miyembro ng minorya. Naging buhay na patunay siya na ang pader ng pakiling ay hindi gaanong kataas. Ang kwento ni Miguel Reyes ay nagtapos dito, ngunit ito rin ay isang bagong simula. Ang kanyang matapang na hamon ay nagbigay inspirasyon sa marami at naging isang maliit na binhi sa pakbuo ng isang mas bukas at makakaibang mundo. At higit sa lahat, nagiwan ito ngang mahalagang aral na ang katotohanan ay bukas para sa lahat, anuman ang edad o pinakmulan.